At dito guys, makikita natin ang pinaka dulo ng ginagawang MRT7 dito sa lugar na to ng Caloocan. So yung ginagawang MRT hanggang dito yung dulo niya. So dito medyo matraffic na dito, lalo na kapag ongoing yung construction ng Riles dito, ng lane ng MRT. So Riles din talaga siya, kaya lang electric siya. So ito yung dulo, yan mapapansin nyo, hanggang dito lang yung posting ginawa nila. So pag curve natin ng konti dito, ito na yung dulo. So ito ay Quirino Highway. So malapit lang doon sa boundary ng San Jose del Monte, Bulacan, at dito sa North Caloocan, itong dulo ng ginagawang MRT7. Sana matapos na rin para kapag natapos na to, malaking tulong sa mga motorista, sa mga naglalakbay. May traffic light lang dito sa bandang unahan, yung going Malaria. Kaya dito ramdam mo yung pagbagal ng mga sasakyan. So meron tayong option dito na pwede tayong dumaan dito sa Malaria. Itong unang kanan dito sa unahan, pwede kang kumanan dyan. Kaya lang kapag dumaan ka dito, meron siyang way papunta ng Bagong Silang, Camarin, Sabarte. So dito siya pwede. Pero since na tingnan nga natin yung update dito sa ginagawang Riles ng tren dito sa MRT7, ito yung sa ngayon, ito yung pinakadulo. Ito yung pinakadulong poste. Ayan, sa unahan ng truck. Ayan, magkakasunod na halos yan. Ayan yung mga poste. Ito yung pinakahuling poste. Ayan. So yung MRT7 na to, mula dun sa North EDSA, ito yung pinakadulo niya rito. Ayan. So wala pang flooring yung taas. Ayan, mga poste pa lang. Pero dun sa bandang unahan, bandang gitna, may mga flooring na. At malalaki yung poste na to.
So isa, dalawa, halos pare-pareha sila ng size ng pagkakabilog ng poste. Yung ibang mga jeepney driver, nagka-counter sila sa kabilang side. Pero mahirap gumaya sa ganyan kasi mahirap na, baka sa unahan may enforcer na nanguhuli, so penalty ka agad yung ganyan, ticket ka agad. Itong gawing kanan natin, may mga parang bliss yata to, parang tenement o parang style condominium. Medyo parang ano na siya, matagal-tagal na rin siguro to, pero maayos pa naman. Yung ibang unit maraming halaman, ayan. So dito naman sa left side, bakanting lote. At ito siguro yung magiging terminal ng tren. Napakalawak dito sa left side. May bakod siya, mga puno, halaman yung nasa loob. So yung tapat natin ngayon, ito yung pangatlong poste. Halos sa tingin ko same lang yung laki ng bilog ng mga poste. So ito yung pang-apat. Suot natin yung ating jacket. Maganda yung panahon ngayon, makulimlim. Medyo paikab-ikab na ako. Ito yung pang-apat. Pang-lima. So marami palang post ito na nagkakasunod-sunod. Ang ganda ng mangga. Ang daming bunga. Indian mango. Dami. Yung traffic light dito sa unahan na madadaanan natin, yung gawing kanan niya papunta ng Malaria, Tala. So may daan din dyan ng papunta ng Camarin, Bagong Silang.
ginagawa ng mga nagka-counter. Pagdating dito sa bandang unahan nila, aagaw sila ng lane. So ito yung traffic light ito sa kanto na to. So mula dun sa pinakadulo ay 8 poste ang ating nadaanan. Okay, green. Go tayo. So dito talagang ramdam na yung pagsisikip ng mga sasakyan kasi ongoing nga yung gawa dito ng construction, tapos meron pa ritong parang palengke, tapos meron pang babaan at sakayan ng mga pasahero. Dito sa kaliwa, meron ditong Robinsons Supermarket. Meron na rin Jollibee. Barangay 180, Zone 16.
dito sa Caloocan, itong ating location ngayon, dito sa Quirino Highway. So meron na tayong 16 minutes na travel, pero maiksi pa lang yung ating natatakbo. Wala pang 1 kilometro dahil nga sa traffic. So ito yung construction dito sa MRT7. Ayan guys, may mga beam na nandito sa part na to. Ayan, kung napapansin nyo sa taas, yung ibang part dito may beam na. So yung poste dito hindi kagaya dun sa unahan. Mga poste dito parang square, pero dun sa unang nadaanan natin mga circle. Okay, so yan, may mga biga na siya. Naka-connect na yung mga poste dito. At yan, sa taas, kung pansin natin yan, may mga gumagawa. So ongoing talaga yung construction dito. Ayan, maraming mga gumagawa dun sa taas at dito sa baba may mga gumagawa din. So sana ay matapos ng mabilisan, no, para magamit na ng mga manlalakbay, ng mga nagta-travel, mga pasahero. Ayan. So medyo may luwag na konti dito. At yung bandang taas nito sa unahan, kita natin may mga bakal na nakalatag yan. So marahil may semento na ang iba niyan. May flooring na, ayan. So may flooring na yung iba, okay na, maganda na rito. So yung bandang pinakadulo lang yung wala pang mga beam. Pero dito medyo mahaba-haba na may mga beam na nakita natin. So may flooring, may semento na, at yan ilalagyan na rin ng parang bako dun sa taas. So sana bago matapos ang taon ay ipag-pray natin na magamit na ito ng mga maglalakbay na sasakay ng MRT7. So dito na tayo sa Mountain Heights. At
Quirino Highway pa rin to. So dito mayroon ding walang beam doon sa bandang gitna. Pero ito naman sa unahan ay halos okay na yung flooring. Ayan. So may mga part lang na hindi pa nakalagay yung beam ng ibang poste. So itong kanan bahagi na to, yan, meron niyang shortcut papunta ng Camarin. Pero update kasi tayo dito sa yung RT7 construction. So ito yung mabibigay nating update. Ayan, maraming mga manggagawa, maraming mga gumagawa, at ito yung kanilang mga ginagawa. So ay nahati yung tulay, naging dalawa siya. So itong isang to, tapos dun sa kabila meron din. Pero ito yung pinaka-focus natin, itong papunta ng North EDSA. So halos maganda na rito sa parte na to. Dito yun, yung dalawang tulay na nahati kanina. Dito, nagdugtong na ulit siya. So dito may bakod na yung sa part na to. Kaya may bakod na nakikita natin. Yung bandang taas. At yung mga beam dito, tas yung flooring halos parang okay na siya.
Kapag ganito may tatawid, pagbibigyan lagi natin. Kahit walang nakalagay na pedestrian, once na may tatawid, pagbigyan natin. So dito under construction pa rin yung ibang part. Okay, ito pedestrian na at may tumatawid. So stop tayo kapag ganyan. So dito kompleto na yung bakod sa taas, medyo mas maganda dito sa part na to. Ayan yung flooring, buo na, tapos yung bakod, okay. Pero dito, lumihis ng konti, nandun siya sa bandang loob. At dito naman ay biglang pumasok ulit dito sa kalsada. So dito marami pa rin ginagawa. Dyan may mga net. So tuloy-tuloy yung construction. Ito, mas maayos na dito sa part na to. So nandito na tayo sa Fairview. At sa parting to ay medyo ramdam na natin yung pagbagal ng traffic.
So yung release na to ng MRT7, mamaya hindi tayo pwedeng dumaan sa isang bahagi nito kasi one way siya. So medyo lilisan natin to mamaya. Shortcut tayo dun sa Lagro subdivision, tapos labas din tayo mamaya dun sa diretso ng Riles na to. So okay na dito. Nandito sa bandang kaliwa, pero ang nakapagtataka dito, mayroong poste dito sa gitna. Bali 2 poste to, pero yung kabuuan ng Riles nandun na sa left side. So hindi natin alam bakit ganito. 273 siguro nung unang kinonstructo, baka ito may plano dito kasi dun sa likod niya may kasunod siyang poste. Tapos ang kabuuan ng Riles ngayon nandun na sa left side, buo na siya. Tapos itong poste na to, ayan, parang display na lang dito sa gitna. Pero iniisip ko lang yon, baka siguro nag-iba ng plano, kaya kumbaga parang nasimulan to pero hindi tinuloy. Doon na sa kabila naayos yung poste. Ayan. Kasi diretso na doon sa kabila, tuloy-tuloy na. So merong street dito sa unahan, kung kakaliwa dyan papunta ng Lamesa Dam. At meron din dyang pasyalan sa Lamesa Park. So maraming mga bus ngayon dito. At nagsisiksikan sila. So pwede siguro tayong lumaya din sa iba kasi nakastop yung mga bus namamasahero, parang tini-terminal nila. At dito sa unahan, maluwag naman, pero yung mga bus na yon ginawang terminal. So ito ang isang terminal itong MRT7 Lagro Terminal. So shortcut lang tayo dito kasi yung daan doon mamaya one way, hindi tayo makakapasok. So kapag ganyan na may humihingi ng way, pagbigyan natin.
Okay, nakalabas na tayo dito sa Lagro Subdivision. At ito sa taas ng nakikita natin sa unahan, tulay. So ito yung relays pa rin ng MRT7. So hindi lang tayo makadaan kanina dun sa may SM kasi one way. So ito continuation na to ng MRT7. O sa part na to, masasabi natin na okay na dito. Kompleto na siya, may bakod na sa taas. Kompleto na yung pagkaka-design niya. Kulang na lang yata dyan yung tren na dadaan. Kapag ka meron tayong nakitang ganito, ayan yung lane na square, tapos may papakita na may mga pwedeng papasok dito sa right side natin o galing sila dito sa left, huwag tayong haharang dito sa gitna. So yan ay lane na nagsasabi na huwag harangan yung yellow box. Okay, so ito na ulit ang tulay ng MRT7, yung mga poste, yung relays, ayan dyan sa taas. Napakalaking tulong nito sa mga magbibiyahe ng galing North EDSA papunta ng San Jose del Monte, Bulacan. Okay, pedestrian, priority yung mga tumatawid. So ito pa rin yung kahabaan ng MRT7. So ito yung Commonwealth Avenue, itong sa traffic light na to. At itong MRT7 mula dito sa kanto na to ay dire-diretso lang to ng Commonwealth Avenue. Tapos sa bandang circle, pagtas ng circle ay sa may Visayas North Avenue. So yun yung bumabaybay dito sa MRT7. Dire-diretso lang itong Commonwealth. Tapos pagdating dun sa may Philcoa sa circle, dumaan siya dun sa may North Avenue.
April 24, halos alas 4 na ng hapon. So ito yung update ng MRT 7. Sa part na to ay medyo okay na rin. So circle na rin yung mga poste dito. Kanina yung nakita natin mga square. So iba-iba yung disenyo ng kanilang mga poste. So yung location natin ay North Fairview. Ito, station din marahil to. Ito nakikita natin sa unahan natin. Marahil station nga ito ng MRT 7. Ito yung Fairview. So yung mga station, ongoing pa rin yung mga construction. Medyo malaki yung ano na to, station na to, ang haba, lawak. Ayan, at may mga gumagawa pa rin. So nandito pa rin tayo sa Fairview. Yan, yung binabagtas natin ay nasa ilalim pa rin tayo ng tulay o ng riles ng MRT 7.
Meron ding ginagawang station dito sa bandang unahan natin. Ayan, malaki din siya. Parang malaking bahay. So nakaporma pa lang yung bubong, yung poste, yung biga. Wala pa yung wall niya. Station din to, itong lugar na to. Medyo malaki din sa place na to. So nandito na sa gawing kaliwa yung rilas nilang MRT7, yung nasa left side na siya. Parang mas ayos na yung dito sa lugar na to. Yung Litex. At yung susunod Manggahan, tapos Riverside. Dito may station din. Siguro ay Litex station to. May footbridge din. Ayan, may mga tumatawid. So kailangan ng footbridge dito.
medyo paangat naman dito. Ayan, medyo umangat ulit. Kanina ay halos ka-level ng kalsada. Pero ngayon, umangat na ulit tong Riles. Itong LRT o MRT rather, MRT 7 rail. Meron na ulit siyang terminal dito. Ayan. So siguro Batasan yung terminal na to. May ongoing construction dito. Ayan, sa gitna pa naman. Kaya ingat-ingat sa ilalim ng MRT 7 station Batasan. Kung madadaan kayo dyan, lalo gabi. Sa ngayon may ginagawa doon. At kapag nadaan kayo doon, yung pinakagitna ay may mga barrier. Dito meron ulit na terminal. Ayan, medyo okay na yung terminal dito. So minsan alanganin yung nakakasabay natin, kagaya nitong nakamotor. Kaya sinignalan natin ng busina para ma-remind siya. Ayan. Kasi may motorcycle lane dito. Ito, yung lane na yan para sa motorsiklo. Dati nung mahigpit dito, maraming nanguhuli. Pero ngayon parang hindi na masyadong mahigpit. So ito pa rin ang MRT 7, yung kanyang Riles na nandito sa gawing kaliwa, at halos pantay na din siya ng kalsada ngayon. Pero may mga part na mataas siya, may mga part na ganito. Ayan, halos kapantay natin. Dito na tayo sa Tandang Sora. Dito sa bandang unahan merong U-turn slot. Yung mga galing dito na pabalik ng Commonwealth Fairview, may U-turn slot dyan. Sa gawing kaliwa yung U-turn slot. So dito ay may terminal ulit. So may MRT 7 Tandang Sora Terminal.
kaya kung hindi siya Tandang Sora, baka tawaging Central Terminal. Kasi dito sa lugar na to, nandito yung Central Church ng INC. Ito sa gawing kanan natin. So meron ditong speed limit 60 kph ang speed limit dito. Dito sa gawing kaliwa may U-turn slot din dyan. Kaya minsan ay nagbabagal din dyan yung mga nag-U-turn. So yan yung mga nag-U-turn kapag sabay-sabay sila doon, medyo magbabagal yung flow ng traffic. So diretso lang tayo dito. At dito parang hindi pa siya masyadong ayos sa lugar na to. Pero may naka-abang na rin na terminal dito. Marahil ay UP Terminal o kaya ay Philcoa ang ipapangalan dito sa terminal na to. Pero siguro mas gamit yung UP o kaya Philcoa, so alin man doon kasi yun naman yung place na to. Dito ay wala pa, so hanggang dito yung nagagawa sa may Philcoa. Pero sa may North EDSA meron na rin simulan doon. So sa circle parang may sinimula na rin, pero hindi pa siya masyadong mal-rush, late pa lang. Mahirap kapag ganito yung sabay natin na hindi ka makapit ng trailer, hindi ka makapag load up, maaaring magit ka ng ganyang trailer truck. Kaya doble ingat sa pag-drive. So ito naman yung segment dito sa papunta ng North EDSA. Dito sa circle meron na rin nasimulan. Hindi pa nga lang siya masyadong maraming nagagawa. Dito naman sa Avenue, ito naman yung situation ng MRT 7 construction.
Okay, so ito yung Rias to. Ayan, alis na to, connect. Hinata yung plano, i-connect yung MRT 2, LRT, MRT, so connect yata yung nila dyan. So ito yung papunta ng North EDSA. Tayo ay nasa North Avenue. So ang dulo, ang pisan kong MR7 di sa mall, nakatap ng SM North EDSA Mall. At kung alam nyo yung pangalan ng mall, pwede nyong i-comment. Ayan. So mula dun sa North Caloocan, Barangay Sampaguita, nilakbay natin ang MRT7 project. So dulo ng MRT7 dun sa part ng Caloocan, dito sa usa ng MRT7, dito sa North Avenue, punta ng EDSA, sa SM North, at merong isang mall nakatap ng SM North na dyan start yung MRT7. So may terminal doon sa unahan. Ayan, hanggang dito na lang ang ating update sa MR7. Maraming salamat. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. God bless us all.